Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Madaling araw, no? So, magandang gabi pa rin Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po Dabawinyo sa Davao Region, mayang gabi sa inyong tanan o mayang buntag, kaadlawon sa inyong nga tanan. Sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ano po ang masasabi ni Senadora Amy Marcos dito ngayon sa video ni Bongbong Marcos na kung saan ay lumabas na kanina. So hanggang kailan kaya ito mga lalabs, mga bayots, itatago ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagiging bangag sa publiko? Hanggang kailan niya tatago itong mga aligasyon sa kanya na kung saan ay pilit niya lang kinatawanan, iniiwasan, hindi sumasagot. Basta wala lang. Bahala ka na mag-isip kung ano yung iisipin mo para kay Bongbong Marcos. Senadora Amy Marcos, ito na yung panahon mo. Kung totoo talagang para ka sa bayan, Madam Senator Amy, dapat magsalita ka dito. Kasi hoda kapatid mo yan. O kasi blood is thicker than water, sabi nila. Totoo din naman yun. Pero for God's sake, Senadora Amy Marcos, binoto kayo ng taong bayan dahil nagtitiwala ang taong bayan sa inyo na walang mangyayaring masama sa kanila dahil kapag totoong adik talaga si Bongbong Marcos, hindi po siya karapat-dapat pang umupo dyan sa Malacanang bilang presidente at commander-in-chief ng Pilipinas o mamuno ng bansang Pilipinas dahil hindi po maganda tingnan na isang imahe, sa imahe ng isang presidente na adik dahil wala yang gagawing maganda sa kanyang bayan, sa taong bayan. Inumpisahan na nga niya Anong ginawa nila kay Bantag? Kay Tives? Kung sino, marami pa. Tapos, itong huli kay OGC, si Alice Goo, dyan sa Pagcor. Anong ginawa nila dyan? Naglipa na yung mga kababaihan, kalalakihan, kabataan na ni biktima ngayon, nawawala. Kung drug, ano ba yun? Human trafficking ba yun? Or nawawala ang mga kabataan na yun o kababaihan, kalalakihan nang dahil sa droga. Hindi po maganda na isipin ng ibang mga bansa, wala nang tiwala sa Pilipinas, wala nang mag-invest, wala na lahat. Dahil takot sila na ang presidente ng Pilipinas ay isang adik. Senator Amy, ilang beses ba sinabi ni Maharlika na alam mo, at according to Maharlika, nagmanikluhod ka kay Pangulong Duterte nung siyang presidente na wag hulihin si Bongbong Marcos, maawa si PRRD dahil nga baka magbago pa. Nagbago ba ang kapatid mo? Malamang sa malamang, hindi. Dahil nananawagan ang Presidente Duterte na drug test silang dalawa, hair follicle test. Tinawanan lang ni Bongbong Marcos, ni wala. Wala man siya sabing ayoko dahil fit ako sa trabaho, hindi ako adik. Walang ganyan. Tapos hindi niya dininay. Bakit ayaw ni Bongbong Marcos magpa-drug test? Dahil alam niya, kahit sabihin pa ng iba na, baka magaling na si Bongbong Marcos dahil nagparehab siya. Kahit ba naman nagparehab si Bongbong Marcos, kung hindi pa rin siya tumitigil sa kakasinghot ng droga, hindi yun gagaling. Kung halimbawa nagparehab ka ng ilang 10 taon na tapos hindi ka gumagamit, malamang pwede yun. May chance pa si Bongbong Marcos na talagang gumaling or gagaling ganyan. Pero kung lagi-lagi, natatandaan ninyo nung March ba yun, April, na may naiwan pa ditong pulboron, hindi niya nasinghot, hindi siya gagaling. Kaya ayaw niya magpa-drug test. So, Senadora Amy, mananahimik ka na lang ba?
or magsasalita ka, hintayin ka namin within 1 week, taong bayan. Or talagang paninindigan mo na, siyempre, hindi mo ipapahamak ang kapatid mo. So, hindi ka para sa bayan kung ganun. Dahil kung para ka sa bayan talaga, sasabihin mo ang totoo. Kung ano talaga ang sitwasyon, kondisyon na yung kapatid. Siya ba talaga ay drug addict, gumagamit ba talaga siya ng droga, or gumagamit siya noon, pero hindi na ngayon. Wala eh. Kung mananahimik ka lang, Senadora Amy, isa na manahimik ka na habang buhay. No? Wala eh. May karapatan kaming taong bayan na magtanong dahil kami ang bumoto sa kapatid mo dahil nambudol ka, Senadora Amy Marcos. Meron kang malaking parte sa pandaraya sa taong bayan na adik ang kapatid mo ay hindi mo sinasabi. Tahimik ka ngayon. Kunwari pa ganyan-ganyan ka pa doon kanina sa sunan ni Bongbong Marcos. Kasama si Bato at saka si Senator Bongo. Los-los mo, Senadora Amy. Hanggang kailan ninyo itatago yung pagiging adik ng presidente mong kapatid, Senadora Amy Marcos? Akala ko ba super atik ka? Super atik-atik ka talaga. Ito, si Pangulong Duterte nagsalita bilang isang prosecutor, fiscal, at the same time, abogado. So sa taas ng statement ni Pangulong Duterte, so ito na lang may short dito. Sabi niya, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. Tama naman eh. Kaso ayaw ni Bongbong Marcos dahil nga hindi siya gagaan, hindi siya kahit nagparehab siya, hindi pa rin siya magaling dahil patuloy pa rin siyang gumagamit sumisinghot. Tapos sabi pa niya dito, when undertaken by a credible drug testing center, a negative result would erase all doubts once and for all. Correct. Kailangan yun yung talaga, transparent. Hindi yung kagaya ng kanyang medical test, drug test doon sa sa St. Luke's na kasabwat na yung diputang doktora doon. Ang dami ng testing mo, cocaine lang yung pinatest, putya na yan. Kaya pa niya dito, instead of doing that, however, President Marcos responded either with feigned laughter, feeble denial, or complete silence. A drug user for a president is no laughing matter and he should be first one to know that. Kaso nga, dinadaan-daan na lang niya sa pagsisinungaling, dinadaan-daan na lang niya sa kanyang mga appointed yan na mga tao, gaya ni Gibo Chodoro, na muhimod puwet niya, nila Abalos, na kapwa din niyang bangag ng umingiwi din. Bilang ikaw ay isang presidente, ama ng bayan, ama ng Pilipinas, dapat ikaw yung magiging role model. Paano mo utusan yung mga kapulisan, yung taong bayan, magpa-drug test kayo? Uhulihin ang mga adik. Ikaw mismo adik. Ikaw mismo hindi ka nagpapa-drug test. So ano yun? Paano susunod yung tao sa'yo? Kung ikaw mismo, o halimbawa, sa bahay na lang, sa isang pamilya, lasinggero yung tatay, sasabihin niya sa mga anak na, hoy, kayo ha, mga bata, mga anak ko lang kayo, ako ang tatay ninyo, sundin niyo ako. Sinasabi ko sa inyong, hindi kayo maglalasing. Sabihin ng anak ko, ikaw nga, pala lasinggero, pala hubog ka nga eh. Tapos ngayon, lakas ng loob mo. At sabihan kami na wag maglasing. Di ba? Ganun. Dapat si Bongbong Marcos, ang magiging role model, mauna siyang magpa-drug test, tapos sabihin niya, pag cleared ba siya or sabihin niya sa kanyang mga kapulisan, lahat ng mga government official, sabihin niya daw, magpa-drug test kayo dahil tapos na ako. So, susunod yung tao. Pero pag ganito, puro dinala, puro tawa, anong mangyayari? So, hindi mo maiwasan, tatakot-takutin pa ngayon ng putang inang Abalos na yan yung mga taong nagsishare ng video. Unahin ninyo, hulihin mo si hindi mo pa nga nahuli yung criminal dyan na convicted na si Franz Castro at saka si
Sino ba yung isang matandang hinayupak niya na 3 ubo na lang patay na? Katulong kampo. Nakakahiya ito ha. Senadora Amy Marcos, kailangan mong magsalita dito. Aabangan namin yan sa loob ng 1 linggo ngayon. Kasi baka shock ka pa ngayon dahil lumabas yung video ng kapatid mo, hindi ka pa nakapag-isip. Okay. After 1 week, sana magsalita ka. Pero kung hindi ka magsalita, mananahimik ka, ulitin ko, sana manahimik ka na habang buhay. Walang matino. Walang magandang mangyayari sa Pilipinas kung yung ating tawag dito, presidente ay adik, mga lalabs, mga bayot. Kapahamakan ang dulot, kagutuman, lahat na. Hindi na magkandaw gaga. Tae-tae, kaya tinawag ni Direk Daryl Yap si Bongbong Marcos ay isang sakit ng lipunan. Diba sakit ni Bongbong Marcos? Direk Daryl Yap, sakit sa ero? Or sakit ng aso? Or sakit ng pagiging adik? Wala. Kasi wala siyang nagawa ngayon eh. Lahat. Mula nang umupo yung may sakit, yung sakit sa lipunan na Presidenteng Bongbong Marcos, lahat nagsitaas sa bilhin, pa dolyar, pagkain, pamasahe, mga bills, lahat tumaas. And yet, puro siya pangako, putsang inang yan. Napuno na siya ng kanyang pangako, ni isa wala siyang natupad. Pangako lang.